Si Tikong ay isang magsasaka. Mapagmalupit siya sa mga hayop, lalong-lalo na sa alaga nitong kabayo. Hindi lingid sa kanyang mga kabaryo ang kanyang mga gawi. Ngunit minabuti na lamang nila ang magsawalang kibo. Malayo sila sa kabayanan at sa kanilang lugar ay si Tikong lamang medyo nakakaangat-angat sa buhay. Magsasaka din itong kaparehas nila. Subalit pagmamay-ari nito ang lupang sinasaka at marami din itong pag-aaring hayop, kung kaya't sa panahon ng kagipitan ay sa kanya sila lumalapit para umutang. Ang masaklap pa ay kahit alam nito ang kanilang kagipitan ay malaki pa din itong maglagay ng interes. Bagay na siyang dahilan upang halos lahat sa kanila ay mabaon sa utang. Araw ng Lunes, araw ng kanyang paniningil. Maaga lumabas si Tikong sa kanyang bahay. Bago kasi siya maningil, ay tinitingnan niya muna kung merong huli ang kanyang mga patibong sa kagubatan. At dahil nagmamadali, napagpasyahan niyang sumakay sa alaga niyang kabayo. Habang daan, ito ay kanyang nilalatigo sa likod. Kaya ang likod nito ay punong-puno ng latay. Nagdurugo sa kanyang bawat hagupit. Hindi nagtagal, siya ay nakarating sa gubat at doon ay nakita niyang may huli nga ang isang patibong na kanyang iniwan noong nagdaang araw. Sikip sa dami ng ibon na nahuli ng kanyang lambat na inilatag niya kahapon. Ngayon ito'y nakabitin sa puno. Bumaba si Tikong sa kanyang kabayo. Agad nitong kinuha ang lambat. Lalong isiliksik sa loob ang mga ibon upang madali niyang maisabit ang lambat sa likod ng kanyang kabayo. Nabibigatan man ng husto ang kabayo ay hindi ito makaangal dahil takot ito na malatigo muli. Pumasok siya sa pusod ng kagubatan, sakay ng kanyang kabayo. Nakatali pa din dito ang lambat na siksik na laman ng ibon. Doon ay may isa pang patibong itong babalikan. Ilang araw na ang nakalipas ng ito ay kanyang iniwan dahil may kalayuan, kaya ngayon lamang nito nabalikan. Nakakulong ngayon dito ang isang malaking usa. Mahina na ito dahil sa gutom at lungkot. Sa labas ng kulungan kung saan ito ay nabitag, makikita ang isang batang usa. Malungkot ito at mahina na din. Kailangan nito ng gatas mula sa kanyang ina. Sa halip na mahabag sa kaawa-awang kalagayan na mag-inang usa, masiglang kinuha ni Tikong ang patalim at sa harap ng inang usa, kinatay nito ang batang usa. Tumatak ang luha sa mga mata ng inang usa. Sa mahinang tinig nito ay humihingi ito ng tulong sa nangangalaga ng kalikasan sa gubatan na iyon. Lingid sa kaalaman ni Tikong, ang usa na naghihinagpis ay tumatangis sa lingwahe na tanging ang diwata ng kalikasan at kapwa nito mga hayop lamang ang nakakarinig at nakakaunawa nito. Malayo man si Diwani, ang diwata sa kagubatan na iyon ay narinig pa rin niya ang malakas na hingal ng nahihirapan na kabayo at hinagpis ng inang usa habang pinapanood nito ang pagkatay ni Tikong sa kanyang anak. Gayon din ang pagtangis ng mga ibon na nasa lambat. Dalawa sa mga ito ay namatay na dahil sa sobrang sikip at pagkakaipit
na dahilan upang sila ay masupukit at tuluyan ng hindi makahinga. Mula sa kung saan si Diwani, ang diwata ng kagubatan, ay lumitaw. Gulat na gulat si Tikong sa biglaang pagdating ng di kilalang nilalang. Alam niya na hindi ito tao dahil biglang sumulpot ito sa kanyang harapan. Subalit ang itsura nito ang higit na napagpatibay ng kanyang paniniwala. Napakaganda na tila babae na nasa kanyang harapan. Ang kasuotan nito ay kumikinang sa liwanag ng araw. Maraming magagandang alahas ang nakapalamuti mula sa ulo hanggang paa nito. Yari sa lantay na ginto, ang mahaling bato at mga hiyas na ngayon lamang niya nakita. Meron itong korona, kung kaya't maaaring may katungkulan kung hindi man ito reyna sa kung saang lugar man ito nanggaling. Nakarating sa aking pandinig ang kalunos-lunos na hiyaw ng mga kaawa-awang nilalang na iyong pinahihirapan at hindi na kanilang hinagpis. Ito ay umabot sa aming dimension. Wika ni Diwani. Ang boses ng diwata ay nanuutang hanggang sa kalit-liit ang himaymay ng pagkatao ni Tikong. Natigilan itong si Tikong. Hindi ito nakahuma dahil sa mga narinig mula sa diwata. Ang iyong kalupitan sa mamahayop, mga nilalang sa kagubatan, at maging sa iyong akwa, ay tunay na hindi namin makakayang palagpasin. Dahil dito, ikaw ay pinapatawan namin ng kaparusahan, pagkabilanggo, katawan ng iyong pinagmamalupitan ng gusto. Dumagundong ang boses ng diwata sa buong kagubatan. Naglipara ng mga ibon dahil sa takot. Hanggat hindi ka natututong magpahalaga sa mga tao at mga nilalang minabubuhay at nakakaramdam, hindi ka na muli pang makakabalik sa iyong tunay na kaanywan. Makalipas ang isang oras, ay muling bumalik si Tikong sa kabayanan. Wala itong dalang kabayo at parang wala sa sarili. Pinatawad ito ang lahat na may pagkakautang sa kanya. Ipinamigay ang mga ari-arian sa kanyang mga kamag-anak at pinakawalan ang lahat ng mga halagang hayop. Matapos ang lahat ng pangyayaring iyon, ito ay pumasok sa kagubatan at hindi na nakita pang muli. Lahat ng pangyayari ay nakagulat sa lahat ng residente sa lugar na iyon. May ilang nagsasabi na namatanda marahil ito. May ilang haka-haka naman ng matatanda na nagsasabing ito daw ay nabaliw o nahipa ng hangin. Sino nga ba ang hindi magugulat na ang dating madamot, malupit at sakim ay bigla-bigla na lamang nagpatawad, nabigay at naging mabait. Pagkatapos ay hindi na nila ito muli pang nakita. Ang buong baryo ay binalot ng pagtataka. Ang mga katanungan sa kanilang kaisipan, ang kanilang haka-haka at istoryang nabuo hinggil dito ay nagpasa-pasa sa bawat henerasyon ng lugar na iyon. Makalipas ang 10 taon, isang grupo ng mga kabataan ang naligaw sa pusod ng kagubatan. Kataka-taka na para bang paikot-ikot lamang sila. Napahinto sila ng kanilang mapagtanto ang bagay na ito. Natigilan sila at napaupo. Nang mula kung saan ay may matandang ermitanyo ang lumapit sa kanila. Mga iyo, saan ba kayo patungo? Wika nito. Pabalik na po sana kami sa kabayanan. Ngunit tila pa ikot-ikot lamang po kami sa kagubatang ito. Sagot ni Sydney, ang pinakamatanda sa grupo. Tumango-tango ang matanda at pagkatapos ay luminga ito sa paligid.
Baliktarin ninyo ang inyong mga kasuotan. Sampit na matanda. Ha? Bakit po? Gulat na tanong ng binatilyong si Brick. Sapagkat nililigaw kayo ng tikbalang. Bulong ng matanda na nanlalaki ang mga mata sa takot. Ano po yun? Tanong ni Daniel. Bakasyonista ito. Galing Amerika. Pilipino siya, ngunit ito ay doon lumaki. Ito ay nilalang ng kadiliman. Dati itong tao, ngunit dahil sa kalupitan ay naparusahan ito. Ipinagpalit ng diwata ang katawan nito sa katawan ng kabayo na pinagmamalupitan nito noon. Dahil sa matinding pagnanasa na makapinsala pa rin, ay lumapit ito sa Diablo upang maibalik sa dati nitong katawan. Subalit, dahil matindi ang kapangyarihan ng reyna ng mga diwata, sa halip na makabalik ito sa kaanyuan nito dati, nanatili ito sa hitsura pa rin ng kabayo. Gayunpaman, nagkasundo sila ng Diablo na kung hindi na siya magiging tao, ay ibigay na lamang sa kanya ang kakayahang makatayo pa rin na tulad ng mga tao tuwing kabilugan ng buwan at bigyan siya ng sapat na kapangyarihan upang makapaminsala din. Binigyan nga siya ng kakayahan tulad ng bilis upang makatakbo ng matulin, tagabulag, kakayahang maging invisible upang hindi makita ng mga bibiktimahin nito. At pangatlo ay ang kakayahang mailigaw ang sino man makakatuwaan niya. Seryosong sabi ng matanda. Halos natulala ang mga ito sa mga napakinggan. Bakit po kailangan namin baliktarin ang aming mga kasuotan? Tanong ni Brick sa matanda. Dahil dito lamang ang tanging paraan upang makontra ang kapangyarihan nito. Pinagpalit siya sa katawan ng kabayo at simula nga noon ay anumang nakabaligtad ay hindi nito makikita. Kita nila sa mata ng matanda na nagsasabi ito ng totoo at hindi nababaliw, kaya't sila ay lubusan ng naniwala. Sige na mga tropa, sundin natin ang matanda. Total, wala namang mawawala sa atin. Bulong ni Tyrone sa mga kasama niya, pinakabata sa grupo. Sumang-ayon naman ang lahat sa kanyang mungkahi. Bumaling sila sa matanda matapos baliktarin ang mga kasuotan. Tatang, marami pong salamat. Walang anuman. Sige na mga iyo. Tahakin ninyo ang daan sa may silangan ng bahagi ng kagubatan. At oras na makita ninyo ang sapa, lumiko kayo pakaliwa. Tapos, diretso na lahat. Makalalabas na kayo. At ito ang inyong tatandaan. Huwag na huwag kayong lilingon at hihinto kahit na may pumigil at tumawag ng inyong atensyon. Huwag na huwag kayong hihinto. Uulitin ko. Huwag na huwag kayong hihinto dahil hindi kayo pwedeng abutin ng gabi dito. Opo, tatang. Halos sabay-sabay sumagot ang mga kabataan. At sinunod naman ng mga kabataan ang tagubili na matanda na kanilang nakilala. Ika nga nila, wala namang mawawala. Hindi naman sila nagkamali sapagkat nakabalik sila ng kabayanan ng maayos at walang aberya. Sa kanilang mga kaisipan ay hindi nila makakalimutan ang naging karanasan nila habang sa kanilang mga puso ay nananatili ang pasasalamat. Lingid sa kanilang kaalaman, matapos silang umalis ay nanatili ang matanda
sa kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal ito at mayroong kinausap. Tanggalin mo ang iyong tagabulak at tayo ay mag-usap. Galit na sigaw ng matanda. Lumabas ang hindi nakikitang kausap at ito ay kanyang hinarap. At ano naman ang kailangan mo sa akin? Talim ang mga mata nitong nakatingin sa kausap. Alam mo kung bakit. Kailan ka ba matututo? Kailan mo titigilan ang mga tao at ibang mga nilalang dito sa gubat? Halos maiyak na sabi ng matanda. Napaismid ang nilalang na kulay itim. Wala kang karapatan na pangunahan ako. Baka nakakalimutan mo na dahil sa iyo at sa mga tao, kaya ako nagkaganito. Alam mo hindi yun totoo. Ikaw ang siyang humukay ng sarili mong libingan. Hindi dahil sa iyong kalupitan, hindi ka mapaparusahan. Ngunit kahit nagkaganyan ka, ay maaari ka pa rin makabalik sa dati. Basta't magbago ka lamang at maging mabuti sa lahat. Ang parusa sa iyo ng diwata ay pansamantala lamang. Isang leksyon na kung ikaw ay matututo at magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Wika na matanda. Pansamantala, baka nakakalimutan mo. Aking kabayo na ipinagpalit lamang ang ating katawan. At habang nasa sa iyo iyan, ay ipinamigay mo ang aking mga ari-arian. At pinatawad mo ang lahat ng sa akin ay may pagkakautang. Nagngangalit ang bagang ng tikbalang sa galit na walang iba kung hindi si Tikong. Hindi nakahuma ang matanda na siyang dati ay kanyang alaga. Katawan niya ang gamit ito na pinatanda ng panahon. Matapos ipamigay ang lahat ng kanyang ari-arian, ito ay sa kabundukan na lamang nanirahan. Nais mong patayin ito ni Tikong na isa ng tikbala ay hindi maaari sapagkat meron itong proteksyon sa katawan na galing sa diwata na nagparusa sa kanya. Dahil sa kapangyarihan na mula sa kadiliman na hiniling niya kay Satanas. Kahit magbago pa siya, ay hindi na siya maaari pang bumalik sa pagiging tao. Sa kagustuhan niya noong makaganti, ay nagpalinlang siya sa demonyo. Huli na ng matukusan niya na hindi niya magagawang mapaghigantihan ang matanda at ang diwata. At lalong hindi nito may pagkakaloob ang kahilingan niya na makabalik sa pagiging tao. Kaya't heto siya ngayon. Pinalipas ng panahon ang galit sa kanyang puso, ngunit pinatay siya ng pagkainip at pagiging malupit. Tuwing may naliligaw sa kagubatan, sila ay pinaglalaruan nito. Subalit, kapag ang galit niya sa puso ay muling nangibabaw, na kung ang maliligaw ay kakakakitaan niya ng mga bagay na ipinagkait sa kanya. Hindi lamang simpleng paglalaro ang kanyang ginagawa. Niluluray niya ang laman ng mga ito. Hindi tinitigilan hanggat hindi durog ang buong katawan. Gaano man siya kalakas, ang nakakapagpahina sa kanyang kapangyarihan ay ang matandang ermitanyo na siyang gamit ang kanyang katawan. Habang malapit sa kanya ang matanda, siya ay nanghihina at hindi niya ito maaaring galawin. Gayunpaman, oras na mahawakan niya o madala sa dimension na kanyang ginawa, ang sino pa man tao ay wala na itong magagawa pa. Umalis ang ermitanyo na dating kabayo. Tulad ng ordinaryong tao, kailangan itong kumain. Sa parte ng kagubatang ito, malimit ay may laso ng mga halaman. Nais man niya itong bantayan. Wala siyang ibang mapapagpilian kung hindi ang lumayo at pumunta sa kabilang bahagi ng kagubatan kung saan siya doon nakatira. Oras na upang magluto ng gulay para sa kanyang hapunan. Habang papalayo,
ay hindi niya maiwasan kahit papaano ay mapangiti at magpasalamat sa may kapal sapagkat sumunod ang mga kabataan sa kanyang tagubilin. Wala ngayong biktima si Tikong. Lingid sa kalaman ng ermitanyo. Nang siya ay makalayo, ay mayroong grupo ng kabataan na naligaw sa parting iyon. Mga palalo ang mga ito at kahit nabalitaan ng mga ito ang patungkol sa tikbalang ay hindi sila naniniwala. Nang kanilang mapansin na naliligaw sila, doon sila kinabahan. Lalo pa nang biglang dumilim ang kagubatan. Tulad ng nabalitaan, binaliktad nila ang kanilang mga damit dahilan upang matapos ang mapanlinlang ng pagkaligaw at makita ang daan. Subalit, isang bagay ang kanilang hindi pinakinggan bago pumunta ang mga ito sa kagubatan. Ang babala ng matanda sa mga naliligaw doon. Sa oras na nabaliktad ang damit at tinahak na ang daan pabalik, huwag na huwag kang hihinto at lilingon. Kahit ano pa man ang iyong marinig. Dumilim man ang bagya ang kagubatan, ngunit ang dapat na iwasan ay ang lubusang pagsapit ng gabi na ikaw ay nasa loob ng kagubatan na siyang teritoryo ng tikbalang. Hindi nila nalalaman ang maraming kwento sa pinanggalingan na bayan bagamat nagaroon sila. Likas kasi ang kanilang kahambugan. Pakiramdam nila ay kayang-kaya nila ang lahat ng bagay. Walang ano-ano'y nagsipagtayuan ang kanilang mga balahibo sa sobrang takot. Nawala ang yabang na kanina lamang itaglay ng mga ito. Nagtakbuhan ng mga ito nung makarinig ng kaluskos mula sa kanilang likuran. Napatigil sila at napalingon nang may sumitsit mula sa malagong halaman sa kanilang tagiliran. Sabay-sabay silang napalingon at sila ay nahindik sa kanilang nakita. Nakalabas na pala sila sa teritoryo ng tikbalang subalit dahil sa ginawa nilang paglingon, isang grupo ng mga tiyanak ang sa kanila ay nagmamay-ari na ngayon. Dinampa sila ng mga ito at pinagtulungan na paslangin. Malakas na hiyaw ang siyang pumunit sa katahimikan ng tagong parte ng kagubatan na iyon. Mga kalunos-lunos na hiyaw na nakarating sa pandinig ng matandang ermitanyo. Napailing-iling ito at napaisip siya. Tunay na ang buhay ay isang malaking digmaan ng kasamaan laban sa kabutihan. Subalit, ang pinakamahirap na kalaban ng mga tao ay ang kanilang mga sarili. At dito po nagtatapos ang ating kwento.